Ngayon, ang sabi nitong isang congressman na chairman ng House Committee on Constitutional Amendments na si Representative Rufus Rodriguez, ang Supreme Court anya ay nagkaroon na ng pasya na ang Roppongi property, kasi yung Roppongi, naging very famous yan, kasi yan, sa lahat ng property natin, yan ang pinakamahal. Yang area na yan, sa Roppongi. At nandyan ngayon, yung opisina ng Philippine Embassy natin, na nung wala pa yung opisina na yan dyan, nandun pa sa Shibuya, kalapit ng, ng Roppongi. Pagkatapos ng Roppongi, Hiroo, tapos Shibuya, doon sa Nampei-dai, yun yung tinatawag nilang Nampei-dai, yung lugar na yun. Residential yan dati. Diyan dati, residential ng ambassador. Pero ang lupa dyan sa Roppongi talaga napakamahal. Matagal ho ako dyan Mga kaibigan sa Roppongi. Natira ako dyan ng ilang beses sa matagal, ilang buwan. Habang ako ay nagpe-perform noon sa Japan. Dyan ang aking bahay sa Roppongi. Napakamahal na lugar yan. Ngayon, alam ba ninyo sa panahon ni Gloria, nagkaroon ng ng walang hiyaan, pero hindi nabuko ng mga Pilipino yan. Siguro, alam yan ng mga mambabatas. Kaya nga sabi ko sa inyo, mawalang galang na kay Yumaong Aquilino Nene Pimentel, dating senador. Mga kaibigan, yung pumanaw na, yung tatay ni Coco. Kaya ako nawala ng gana dyan Mga kaibigan tahimik na tahimik yan noon sa panahon ni Gloria. Nangyari ang kahayupang ginawa. Kaya yan, natayuan ng building. Yung pala, inupahan. Binayaran. Asan yung pera? Diniklara ba yun ni Gloria? Mga kaibigan, katunayan, merong isang forum nung presidente si Gloria Macapagal Arroyo. Ang pangalan ng forum dyan sa Ambassador, yung Newsstand Forum. Naging panauhin dyan, nabanggit ko sa inyo ito, si Norberto Gonzales. Yan yung National Security Advisor o hepe ng National Intelligence Agency ng Administrasyon ni Gloria. Yung bading, si Norberto Gonzales. Kaya yun parang umasta yun Yung pinakikita, matapang siya, pero pala siya? Berde pala ang dugo nun. Lumulunok din pala ng batong itim sa gabi yun. Mga kaibigan, parang si Darna. Ngayon, nagtanong ako doon sa forum na yon. Sabi ko sa inyo, tuwing tatayo ako sa forum, nagkakagulo Ilang beses nang nangyari yan Para magtanong. Nagkakagulo sa forum, hindi malaman ng mga organizer kung paano nilang buburahin yung pong katanungang ipinupukol ko. Di pa nauhin yan, guess yan. Nung panahon na yun ni Gloria, sa media walang umimik. Bukod tanging ako. Ang masama, nung panahon na yun, nag-uumpisa pa lang akong bumalik muli sa profesyon natin pagkatapos ng ilang taong pagbabakasyon, ilang taong pagtigil natin sa pagpapractice bilang isang miyembro ng media, broadcaster. At noon ay nagsisimula akong magsulat ng kolum. Akalain ninyo,
Nung panahon na yon, kasi merong nakapagbigay ng impormasyon sa atin na inaahente ng Deputy Intelligence yung ano ba yan, NICA ba yan, NICA o National Intelligence Office ng Presidente, meron deputy yan, si Norberto Gonzales ang hepe, ang director. Yung deputy director niya, isang retired police general na ang pangalan ni Bertus Hill, mga kaibigan. Nagkataon, nakita ko na si Norberto Gonzales ang guest. Abay, nagtanong ako. Itinanong ko kung nalalaman ba niya na ang balita, nakarating sa kanya ang balita, na yung kanyang deputy director ay nag-aahente sa bentahan ng property ng Pilipinas sa Japan. Aba, alam nyo naging reaksyon ng ng damuho, mga kaibigan? Abay, nandilat yung mata. At yung mga gwardiya niya, yung mga security niya, abay, nagtayuan. Naglapitan sa akin na may mga dalang kamera. Kinukunan ako ng kamera. Ay, kako tumingin ako sa kamera ng diretso. Ay, ano ngayon kukunan nyo? Bakit? Masama ba magtanong? Hindi ba forum ito sa loob-loob ko? Mga gago. Ano nangyari? Walang lumabas sa pahayagan. Walang medyang nag-question yan. Tandang-tanda ko yung instance na yon, mga kaibigan. Yung pala, nakayari pala dyan ang administrasyon ni Gloria. Isipin mo, bakit hindi tayo magbabantay? O kaya bakit hindi tayo mag-aalsa ang kalooban natin? Kasi nga po, gaya ng nasabi natin sa inyo na sa maraming beses at pagkakataon, meron akong pinuhunan dyan kahit papano Diba? Binanatan ko yan sa dyaryo. Sa Manila Bulletin lumabas yan, mga kaibigan. At yun ang nag-trigger para magpatawag ang Senado ng investigasyon. Ang mga senador no, sila Enrile. Yan, sila Nene Pimentel. Mga kaibigan, senador, inimbestigahan nila yan. Kaya, nung panahon ni Mrs. Cory Aquino, hindi yan natuloy. At araw-araw, kahit ang programa ko'y 30 minutos lang, doon sa DWBC, mga kaibigan, nakapagpatawag ng investigasyon ang Senado. Hindi katulad ngayon, senador na naman si Nene Pimentel, nung isalya sa panahon ni Gloria ito, wala silang kibo. Yun ang masakit mga kaibigan sapagkat ang ginagawa natin ay para sa kapakanan ng ating bansa. Na supposed to be, sila po ang dapat na gumaganap. Hindi tayo. Di ba? Dapat kami ay nagkokomentaryo lang at nagbabalita lamang. Dapat ganun sana. At ang kikilos ay sila. Pero ngayon, walang nagsasalita. Ito, nung isang araw lang lumabas ito, pero ito'y natalakay na natin ilang linggo nakakaraan sapagkat ang nagbulgar nito si Teddy Boy Locsin, si Boy Finger. Sinabi niya na merong kikita sa bentahan nito, kickback. Di ba? Natatandaan ninyo, mga kaibigan. Eto na ngayon. Yung mismong promotor na pala na nasa likod ng bentahang ito
ang idinadahilan yung pagkalugi ng PhilHealth. Aba, bakit? Kasalanan ba ng bansang Pilipinas? Ang ginawang pagnanakaw ng mga inappoint nyo dyan sa PhilHealth? Kasalanan ba yon? Bakit hindi sila ang panagutin ninyo? Bakit ayaw ninyong bawiin ang mga ninakaw na pera niyan? Di ba? Pera ng taong bayan yan. Mga kaibigan, paano ngayon? Bakit nyo ipansasalo yan? Halimbawa, kamukha nung pera ng OWA, hindi nyo pwedeng galawin yan. Kung yan ay ipantatapal ninyo sa ibang problema, sapagkat yan ay pera ng mga OFW. Ganun din po ito. Kayamanan ng bansa ito eh. Kumbaga ito'y pride, dangal ng ating bansa na pinuhunanan ng dugo at buhay ng mga bayaning sundalo at mga mamamayang lumaban sa digmaan laban sa Hapon. Yan ang kapalit bilang kompensasyon sa damage, sa pinsala na idinulot ng bansang Hapon sa ating bansa. At nagsisilbing, ika nga po ay simbolo ng katapangan at pagmamahal sa bayan ng mga sundalo at mamamayang lumaban at lumahok sa gera. Isipin ninyo yan. Basta lang ibebenta ng damuho, mga kaibigan, at walang nagsasalita sa mga senador. Tahimik na tahimik sila kung paanong tahimik sila sa Manila Bay. Palibasa ang mga nakikinabang inchik. Tanungin ninyo, kanino nila ibebenta yan? Lagi lang naman kausap, isa lang naman ang kausap lagi nitong si Digong nyo. Laging ang China. Sa kanila lagi ang punta. Yung malampaya, mantakin ninyo. Pag-aari na ng China. Kontrolado na ni Dennis Uy. Sino si Dennis Uy? Yung lahat ng kumokopo ng negosyo at ari-arian dito sa Pilipinas na siyang ginagamit na frontman ng bansang China sa Pilipinas. Mga kaibigan, sipin ninyo, symbolic ito, at may mahalaga ito sa mga Pilipino, sa mga veterano, pati na sa mga sibilyan, mga kaibigan. Kaya sabi dito ni Rufus Rodriguez, ito'y ang Supreme Court ay nagpasya na ang property natin sa Japan is correctly classified under the Civil Code as properly belonging to the state. Pag-aari yan ng Estado. At nilalayo nito na gamitin para sa pagsiservisyo sa publiko. Pagkatapos na tangkain nga po itong ibenta sa nakaraan, the property is deemed symbolic value to all Filipinos. Maging sa mga Pilipino, it said the four properties and capital goods and services procured from the Japanese government for national development projects are part of indemnification to the Filipino people. Ito nga, yung sinasabi natin, for their losses in life. Bilang kompensasyon ito sa mga
nangamatay, nasirang ari-arian, pagdurusa ng mga mamamayang sinapit noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bago maibenta ang mga ari-ariang ito, ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ang Presidente at ang Kongreso ay dapat magkasundo, magpasya. Yan ang sinasabi sa ruling ng Korte Suprema. Pag sinabi mong ruling, desisyon ng Korte Suprema, batas po yan eh. Any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Di ba? Nag-file o naghain ng resolution itong si Rodriguez na nananawagan sa Malacanang na ipatigil ang plano sa bentahan ng ating mga ari-arian sa Tokyo at sa Kobe. Na nakuha ng gobyerno natin mula sa Japan bilang reparation agreement noong May 1956. Alam nyo, isa sa dahilan kung bakit ito'y mga binigay ng Hapon sa Pilipinas dahil sa mataas nilang pagkilala sa mga laurel, mga kaibigan. At kung matatandaan nga ninyo, nung ating ibulgar ito, kasabay na nag-file ng kaso si dating Vice President Doy Laurel sa Korte Suprema, ito yung sinasabing nagkaroon ng desisyon. Yan iyang desisyon na tinutukoy ni Congressman Rodriguez, iyan ay yung desisyon sa inihaing petisyon ni Vice President Salvador Laurel nung siya'y nabubuhay. At Vice Presidente siya noon at that time, mga kaibigan, para gumawa ng pasya ang Supreme Court na kapag nagpasya, magiging batas yun. Yun nga ang nabuong batas. Alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema na kailangang pagsang-ayunan yan ng Presidente at ng Kongreso. Pag sinabi mong Kongreso, hindi ho lamang yan yung Kamara de uto-uto, mga Kamara de prostitute, ng sa Congress, mga kaibigan, kasama ang Senado. Meron pong report o mga report, ulat, itong sa pagbebenta ng mga properties sa Roppongi at sa Nampei Dai sa Tokyo, parehong sa Tokyo yan, at dalawa pang property sa Kobe, gagamitin daw para sa pension ng mga veterano sa gera. Ito yung 3,179 square. Naku, laki, no? Alam ba ninyo kung gaano kahalaga lupa ron sa Japan? Lalo dun sa Roppongi tsaka dun sa Nampei Dai. Yung Nampei Dai, Shibuya yun eh. Malapit na yun sa crossing ng Shibuya. At yung property ron, merong kalye yun eh. Ito, main road, merong kalye, ilang hakbang lang, embassy na. Yun na yung dating embassy, yung sa Nampei Dai. Pag pumasok ka sa kalye yun, ilang hakbang mo lang, compound na yun ng Philippine Embassy. Philippine property na. Sipin ninyo, halos commercial yun. Ganon din yung nasa Roppongi. Magkalapit lang yan eh. Yang Roppongi, Shibuya. Mga kaibigan, sipin mo magkaroon ka dyan ng
isang 3,179 square meter, ha? Sa Roppongi. Tapos meron kang 2,489.96 square meter dun sa Shibuya, sa Nampeiday. Ha? At meron kang 764.72 square meter commercial property sa Naniwacho sa Kobe. At isang residential property sa Obanoyama, Cho, Shinohara, Nadaku, Kobe. Alam nyo, magkaroon ka ng mga 100 square meters. Di ba maliit yun? Di ba? Pero kung meron ka doon sa Roppongi, mga kaibigan, napakalaking halaga nun. Ha? Mahirap nang bilhin yung property yun. Eh gaano pa ito? 3,179 tapos 2,489.96 square meters. Ang laki po nito, mga kaibigan. Kaya doon mapapansin ninyo sa Tokyo. Yun, Roppongi na yun. May mga building doon, ang liliit ng lupa, pero ang taas ng building. Para dumami yung espasyo, yung sakop na espasyo. Vertical ang ginagawa, kahit 100 square meters o less than 100 square meters pa eh. Tinatayuan ng building eh. Vertical eh. Sipin ninyo yan dahil sa mahal ng lupa. Ngayon, hindi yun ang importante. Matagal nang pinagpaplanuhan talagang ibenta yan, pero walang makaabot doon sa value ng property dahil nga sa laki at mahal. Mga kaibigan, hindi yun ang importante. Ang importante, yung ating pagka-Pilipino. Yan ay magsisilbing dangal ng bansa yan eh. Parang monumento yan eh. Ng sambayanang Pilipino. Hindi ba? Bakit ibebenta ninyo yan? Bali ba, ang layunin daw nila, ipantakip dun sa mga ninakaw na pondo sa PhilHealth? Bakit mo isasakripisyo yan? Talagang dito, mga kaibigan, nakapagdududa na. Talagang pagnanakaw ang pakay dito. Siguradong kikita sila dyan. At ang tanong na pinakamalaki, kanino nila ibebenta? Sino ang kausap nila? Kaya dapat ang mga Pilipino dyan sa Japan, magpakita naman kayo ng konting pagkilala sa ipinuhunang buhay ng inyong mga ninuno. Di ba? Na nagbuwis ng buhay dyan sa digmaang pandaigdig nung ikalawang digmaang pandaigdig. Para ang ating bansa ay ipakipaglaban at maging malaya ang ating bansa. Hindi ba? Sipin mo ang sinapit ng sambayan ng Pilipino noon. At ang daming namatay. Ang daming naghirap dahil sa gera, sa ibinunga ng gera. Mga kaibigan. At ang tagal bago nakabangon ang Pilipinas. Pagkatapos ng gera. Sipin ninyo yan. Pagkatapos, ganyan lang, panonoorin nyo. Ako, huwag naman magagalit. Wala na akong naririnig doon sa, sabi ko nga sa inyo, yung isang kasama natin doon sa Japan na siyang nagbigay ng impormasyong yan,
kinukwento ko nga sa inyo, ito ikwan nagsagawa siya ng rally. Wala siyang mahikayat na Pilipino. Ang hinikayat niya yung mga pulis, Japanese police, sapagkat siya ay interpreter ng Metropolitan Tokyo Police. Sipin ninyo, nagrally sila. At isinulat niya yung istorya na inilabas ko dito. Na aking isinabmit nun sa Manila Bulletin. Kaya nagkaroon ng imbestigasyon. Pero wala na ako naririnig Siguro pagod na. Sa pakikipaglaban. Galit lang siya noon dahil iba nagbebenta. Yun ang sinasabi natin. Pagka gusto niya yung nagbebenta, hindi na sila kikibo. Doon tayo nagkakamali at nagkakaiba ng paniwala. Pati po sa inyo. Sabi ko nga, malimit natin sinasabi, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Ang mali hindi pwedeng maging tama. Ang tama hindi pwedeng maging mali. Ano ibig sabihin? Hindi natin pwedeng baguhin ang katotohanan, mga kaibigan, na ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Hindi mababago yan, dapat. Dapat tayong mga Pilipino ay ganun klase manindigan. Kung ang mga Pilipino ay ganyang klaseng manindigan, hindi maglalakas ng loob ang sino mang animal, ang sino mang demonyo na gawin ang ganitong klase ng katarantaduhan, mga kaibigan. Huwag kang mamimili ng nakaupo sa gobyerno pagdating sa interes ng bansa mo at ng mamamayan mo. Huwag mong ikukompormisyo yan. Kamukha ng ginagawa ngayon. Mga kaibigan, ikinukompormisyo tayo ng labag sa ating kalooban. Labag sa ating mga paninindigan. Labag sa ating mga pagkatao. Pumapayag ang iba dahil maka-Duterte kayo. Doon tayo nagkakamali. Kahit baguhin mo tong administrasyon, iba na paupuin mo. At uulitin ang ganitong klase ng pagtatangka. Dapat tayong tumutol. Dapat tayong manindigan. Mga kaibigan, hindi yung mamimili ka ng paborito mong magnanakaw. Kasi po, kung galit ka nung una, binebenta yan. At kaya ka lang pala galit nung una dahil ayaw mo yung nagbebenta. Pero ngayon, gusto mo yung nagbebenta, kaya hindi ka nakikibo. Abay, mali yun. Ang tawag doon, namimili ka ng magnanakaw. Di ba? Pag paborito mo yung magnanakaw, okay lang sa'yo. Kahit ano gawin yan. Di ba ganun ngayon? Kaya nga, pati Facebook, di ba, binaboy? Mga kaibigan? Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami
pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo